And this is our daily reading, first Friday, October 4, 3671, 3672, 3673. Ay, naantala ulit kasi merong client na pumasok para sa ritual. Walk-in po natin. At maraming salamat po sa nag-refer. At doon naman po sa mga nag-refer pa din, maraming salamat. Kuha muna tayo dito ng tatlo at alamin natin kung saan manggagaling yung problema nyo sa first Friday. At posible, it's either problema or it's either a blessing. Kasi this is a general reading. If you want to know a specific situation regarding your life, your love life, and everything, full private reading po talaga yung pinaka-recommended. Okay? So, ito. Una, authentic. Grabe, buong linggo lumalabas yan. Pangalawa, perseverance. Ito na naman siya. And pangatlo, happiness. Diyos ko, bakit ganito? Okay. Ito kasi, sa pamilya siguro, unahin natin sa pamilya. Kasi sa pamilya kasi, hindi natin maiiwasan merong mga pasaway, may tamad, merong, lalo na sa siblings, merong mabait, masunurin, matulungin, may mga ganon. Pero, nasa magulang pa rin kasi yun kung paano nila pinalaki yung mga anak nila. Sabihin man natin na mabisyo yung anak, pero hindi yun dahilan na hindi niya mamahalin yung mga kapatid niya at hindi niya mamahalin mga magulang niya. So, tanggalin sana, no, sa isipan ng mga tao na kesyo barumbado, kesyo pasaway, kesyo mabisyo yung anak, hindi niya mahal yung mga kapatid niya or hindi niya mahal yung magulang niya. Ang daming tao sa mundo na naging kliyente ko, kahit gaano sila kapasaway, pagdating sa magulang, kapatid, mahal nila. Meron nga lang mga anak na hindi expressive, no? And yung iba naman, nagre-rebelde sila kasi hindi sila naiintindihan ng magulang nila. Dito bumabagsak yung pagiging authentic dapat. Tapos, yung perseverance na kung binigyan ka sa mga magulang, kung binigyan ka ng anak na matalino, masipag, na halos lahat andyan, magpasalamat ka. Pero kung dumating man yung panahon na meron kang isa, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima na mga anak na hindi masyadong maswerte sa larangan na ganun, huwag mo silang ikumpara. Dahil may dahilan ng Diyos, may dahilan sa universe kung bakit ganun yung anak mo. No? Kasi kung naiintindihan nyo kung ano nyo, meron kasi ibang pamilya na may anak na may anak sila na sakitin, may anak na special child, may anak na ang daming hindi natin alam, 'di ba? May mga PWD. Maraming magulang na pinapasalamatan pa rin ng Diyos na buhay at malusog yung mga anak nila kahit sa kabila ng mga kapansanan. Meron namang mga magulang na ikinahihiya yung mga anak nila. So kung alin man kayo doon, sana yung happiness kasi yung third card. Magpasalamat ka. Dahil hindi mo alam kung ano yung swerte na binigay sa'yo ng Panginoon, ni universe. Kasi hindi ibig sabihin, no? Hindi ibig sabihin na special child siya, hindi ibig sabihin na PWD siya, hindi ibig sabihin na pasaway siya, ay wala na siyang silbi. Kung sino yung tao, yung anak na ganun, yun yung pagtuunan mo ng pansin. Kasi ibig sabihin nun, binigyan ka ni God ng extra obligation para i-extend mo. Kasi ibig sabihin nun, yung magulang, halimbawa, meron siyang ganung anak. Binigyan ka ng Diyos ng ganyan na anak dahil ikaw mismo kulang ka sa ganung pag-uugali. So doon malalaman ng Diyos kung totoo bang nagmamalasakit ka sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, kung hanggang saan ikaw mag-persevere para mabigyan ang buong pamilya ng happiness.
Ito yung kasi yung goal eh. This is the happiness. So kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong maging magaan ang buhay mo, mahalin mo ang lahat ng problema na ibinibigay sa'yo. At wala naman eh, habang buhay ang isang tao, hindi na uubusan ng problema yan. So dapat masanay ka. Katulad na lang din sa pag-ibig, di ba? Totoo ka eh, nagmahal ka, nagmalasakit ka, pero iniwan ka, hiniwalayan ka, tinalikuran ka, inabandon na ka. Tapos ito naman, pangalawa, pangatlo, pang-apat, kahit ilang beses kang magmahal, kung ganun pa din yung nangyayari, masanay ka. Huwag ka lang sumuko, huwag ka lang bumitaw. Darating ang panahon na matatagpuan mo din yung tao para sa'yo. Posible na yung taong kahiwalay mo noon, pinaghiwalay kayo dahil gusto lang ng Diyos na mag-persevere muna kayo sa mga priorities ninyo sa buhay. Para pag dumating yung panahon na makipagbalikan kayo sa isa't isa, maging masaya na kayo ng lubusan. 'Di ba? Kung ito naman ay tungkol sa pakikitungo mo sa boss mo, sa katrabaho mo, sa kaklase mo, sa ibang tao, maging totoo ka lang. Kasi hindi ka magtatagal sa isang industriya, sa isang kumpanya, kung hindi ka authentic. Kasi walang bearing sa isang kumpanya kung matalino ka o hindi. Yung nandoon at pinapahalagahan, yung totoo ka, tumutupad ka sa rules and regulations ng company, at yung pagsusumikap mo, na iniingatan mo hindi lang ang trabaho mo, kundi yung pakikitungo mo sa kapwa mo at yung sarili mo mismo. 'Di ba? On how you gain respect from other people, yun dapat yun. Kasi if you gain respect, then you will gain love. When you gain love, then you will gain everything. And that is the fulfillness, and that is the happiness, and the true meaning of life. Lahat ng taong nakangiti may kanya-kanyang problema. Lahat ng taong nagsasaya, nag-outing, may kanya-kanyang problema. They just chose ni-unwind ang sarili nila para hindi sila bumagsak. 'Di ba? Pwede ka naman kumapit eh. Tanging sa Diyos ka kakapit. Pero kung darating yung panahon na sisiraan ka ng tao, tanggalin mo lang yung taong nanira sa'yo sa buhay mo para naman diretso kang kumapit sa Diyos. Yung mga katulad namin, medium lang. Yung mga katulad namin na may special gift, para lang siyang tulay na binigyan kami ng special gift para sabihin sa'yo na ito yung mangyayari sa buong Oktubre mo. Ito yung mangyayari sa pamilya mo. Huwag kang magalit, magpasalamat ka dahil alam mo ahead of time. 'Di ba? Kung halimbawa gusto mong mag-capital sa negosyo, magpa-reading ka. Kung scam ba 'yan o hindi, 'di ba? Kasi pera 'yun eh, pinaghirapan mo, di naman po pwedeng i-gamble mo. Kung sa negosyo, sa pagbili ng properties, ganun din sa pagbiyahe, sa pakikipagsama sa mga tao, 'di ba? Kasi hindi mo alam, akala mo mabait sila, akala mo close kayo, pero yung dulo pala isa-salvage doon sa dulo, 'di ba? Yung mga ganun na klase ng tao. So, kung iisipin mo, yung isang reading, okay lang kaysa mawala ang lahat sa'yo. Kung magpa-ritual ka ngayon, okay lang kaysa maubusan ka ng lakas, ng pera, ng mahal sa buhay. So, yan na yun. Sa gustong magpa-book ng full private reading, message na po kayo. Sa gustong magpa-ritual, message na po kayo. Proceed po tayo sa special episode. Maraming salamat po.